Kumusta po kayo? Mabuti po. Praise the Lord. Happy New Year po ulit. Amen. Isang pagpapala po muli sa ating lahat ng Diyos na muli sa ikalawang linggo ng Enero tayo sama-samang nagbigay ng papuri, pasasalamat at ngayon ay sama-sama tayong muli makikinig at mag-aaral ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Limunin nyo nga po muna yung mga katabi. Pogi pa po sa tiyan mo. Praise God. Galingan niyo po ba? Okay, mga kapatid. Tanungin niyo nga po, kapatid. Kapatid. Good morning. Morning. Kamusta ka na? Kumusta na po kayo lahat? Ang sagot niyan. Mabuti raw po. Praise the Lord. Sige po mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa tema ng Called to be Renewed. Ang ating pong topic sa umagang ito ay a new beginning. Siyempre, bagong taon, a new beginning. Amen? At ang ating pong teksto sa umagang ito ay manggagaling sa Isaiah chapter 43 verses 16 to 21. Basahin ko po muna sa English at mamaya po ay sabay-sabay tayo sa Tagalog. Amen? Isaiah 43:16 to 21. Thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise. They are extinguished, they are quenched like a wick. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Sabi niyo nga po, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field will honor me, the jackals and the ostrich, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. This people I have formed myself. They shall declare my praise. Basahin po natin sa ating sariling wika. Siya siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging sa kapaligiran. Siya ang namula upang magupit ang isang malaking buko. Binibol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe binasa. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon. Parang isang silaw na namatay sa linas. Ito ang sabi niya. Bilibin mo na sa iyo at huwag mo kalanghagin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masal mo, ako ay gagawa sa bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararamalan ako muli ng mababangis sa hayop, gaya ng mga asong buwan ng mga ostrich. Sapagkat nagpaupagal ako ng pagkis sa disyerto, upang may palimang ng mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papagilinan. Pagpalain po ng Diyos ng pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinapupurihan, Panginoon. Nabasa na po namin ang teksto mo sa umaga po ito, ang iyong banal na salita. Tulungan mo naman po kami, Panginoon, sa oras na ito, maintindihan namin ang mensahe mo para sa atin sa umagang ito. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu ang malayang pumilos at magturo sa amin sa umaga po ito. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga tainga. At mangusap ka po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Samahan mo po kami dahil wala po kaming alam. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord. At ikaw po, Panginoon, ang marinig namin sa umaga po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan mga kapatid, yung Isaiah chapter 43 po ay
At isinulat sa panahon na ang bayan ng Israel ay nasa kalagayang talunan at wala ng pag-asa. Alam niyo po, kung actually nung unang pinag-aaral ko, parang nabasa ko na to. Actually, pangalawa na po ito no, sa bayan ng Israel. Kasi nung unang nilabas sila sa Ehipto. Amen? Dumaan sila sa Red Sea. So sila po ay dumanas ng pagkabihag. Di ba? Nabihag din po sila sa Egypt. So nabihag din po sila this time sa Babylon. Pagkabihag dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway at pakiramdam na sila ay iniwan na ng Diyos. Sino po dito yung minsan nararamdaman nyo iniwan na kayo ng Diyos? Praise God, no? Never nating naranasan yan, mga kapatid, dahil ang Diyos lagi sumasa atin. Amen? So, ang templo po ay wasak, ang lupang pangako ay nawala, at ang kanilang kinabukasan ay tila sarado na. Diba po? Sa gitna ng kadiliman, pinaalala ng Diyos sa kanila na siya pa rin ang Diyos na gumawa ng daan sa dagat, nagligtas sa kanila mula sa Ehipto, at isang paalala ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Ngunit mga kapatid, hindi lamang binalikan ng Diyos ang nakaraan. Ipinahayag niya na may gagawin siyang bagong bagay. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, bagong bagay. Bagong bagay. Ang mensahe po ng Isaiah 43 ay hindi lang tungkol sa alaala ng ginawa ng Diyos sa aklat ng Exodo, kundi tungkol sa isang panibagong pagliligtas. Ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nakakulong sa mga dating paraan ng pagkilos niya. Kahit po nasa ilang o nasa disyerto ang buhay po natin, kaya niyang gumawa ng daan at magbigay ng bagong simula. Una, ang kanyang bayan ay muling magpapahayag ng kanyang papuri. Amen? Sige po, tayo po ay magpapasimula ng sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Mga kapatid, marami po sa atin gusto ng salitang new. Sabi niyo nga po, new. O bago. Sino po dito yung mga gusto laging bago? Siyempre. Diba? New year, new relationship, new chance, new clothes, new shoes, new phone, new car. Diba po? Sarap ng bago, diba po? Pero mga kapatid, sa totohanan lang, mahirap yung new beginning. Diba po? Lalo na kapag may old wounds, mga dating sugat sa puso na hindi naghilom, mga old regrets. Kung dito may mga regrets. Wala, praise the Lord. Mga old fears. May mga takot po ba kayo na hanggang ngayon pinanghahawakan nyo pa? Diba? Meron po ba sa atin yan? Dito po sa binasa natin sa Isaiah 43, kausap po ng Diyos ang bansang Israel. No? Sila po at this time sugatan, parang feeling nila walang future. Ano po? Pero dito po natin makikita yung makapangyarihang katotohanan. Ang Diyos ng Israel ay Diyos pa rin ng bagong simula. Mga kapatid, lahat tayo dumaraan sa mga seasons ng buhay na parang gusto natin pindutin yung reset button. Tingnan nyo nga po yung mga kapatid, katabi nyo kung may reset button yan. Meron po ba? Meron po tayong mga pagkakamali na sana mabura natin. May mga sugat po na sana hindi na maalala. Meron po mga pagkakamali o failures na sana hindi na maulit. Ano po? Pero ang magandang balita ng Biblia, ang Diyos ay hindi lang God of second chances. Siya ay God of new beginnings. Amen? Mga kapatid, ang ating pong main idea sa umagang ito, God brings a new beginning to His people when they trust Him beyond the past and walk with Him in the present, aligned in His purpose. Nagdadala ang Diyos ng bagong pasimula sa kanyang mga anak kapag nagtiwala sila sa Kanya sa kabila ng kanilang nakaraan at lumalakad na kasama niya sa kasalukuyan na nakaayon sa kanyang layunin. Amen. Kasi kailangan po yun yung purpose. Ano po? Mga kapatid, big question natin ngayong umaga.
How does God bring a new beginning in the life of His people? Paano pong ginagawa ng Diyos ang bagong simula sa buhay ng kanyang bayan? At 4 na R ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Una po, remember His power. Diba po nabasa natin kanina, Isaiah 43 verse 16 and 17. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinguished, they are quenched like a wick. Remember His power, mga kapatid. Diba po, naalala natin yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita nung inalis sila sa Ehipto. Ito naman po, inaalala ulit ng Diyos, pinaalala ulit niya sa mga taga-Israel, yung ginawa niya dun sa Red Sea. Diba po, yung dagat na pulahin natin niya, lumakad sila sa tuyong lupa. Kung sino po yung Diyos nila noon, yung pa rin yung Diyos nila ngayon, na nilabas niya ang mga Israelita sa pagkabihag sa mga taga-Babylonia. Mga kapatid, kung ginawa po ng Diyos yun noon sa mga taga-Israelita, siya pa rin yung Diyos natin ngayon. Amen. Lumalakad po tayo sa tuyong lupa. Amen? Ang Hebrew word na way, ang Hebrew po ng way ay derek. Ang ibig sabihin po niyan ay path or direction. Ibig po sabihin, kahit saan tayo dalhin ng buhay, kahit sa dagat ng problema, may daan pa rin ng Diyos. Alala niyo po si Moises at ang mga Israelita sa Exodus 14. Yan po yung ginamit ng Diyos si Moises para ilabas ang mga Israelites makalaya sa pagkabihan ng mga Egyptians. Sabi po sa verse 15 ng Exodus chapter 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Kung nagbukas po ang Diyos ng dagat noon, kaya nang buksan ang problema mo ngayon. Amen. Tayo po ba nililid ng Diyos palayo sa ating mga pinagkakabihagan? Mga kasalanan, mga ginagawa po natin na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Para po ba tayo mga Israelites? Inuuna natin yung mga alalahanin natin sa buhay. Inuuna ba natin yung mga bagay na pumapalit sa Lord bilang priority natin? Iniisip natin kung ano yung kayang gawin natin sa ating mga sitwasyon. We play God. Ganun ba tayo? Pinaiiral ba natin yung katigasan ng ulo natin? Yung pagiging masuwayin natin? Mga kapatid, hinati na ng Diyos ang dagat na pula. Gumawa siya ng paraan para sa atin, para tayo'y magkaroon ng way. Diba? John 14:6, Jesus said, I am the way. Bakit tayo naghahanap pa ng ibang way? Diba po? Para po tayo makatawid, pero minsan mga kapatid, no, ginagawa talaga ni Tanin, dinidistract tayo, nire-reroute tayo no? Tanungin nyo nga po yung mga katabi nyo, taga-balik-balik ka ba? Kasi balik ng balik Balik ng balik sa kasalanan. Mga kapatid, pinalaya na po tayo ng Diyos sa pagiging alipin. Amen? Sabi niyo po sa katabi niyo, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Ayan. Follow God's lead, mga kapatid. Nililid tayo ng Diyos sa bagong buhay. Alalahanin natin ang mga mahimalang ginawa niya sa buhay po natin. Ginawa niya noon, mas marami po siyang kayang gawin ngayon. Mas malalaking bagay na hindi pa natin naiisip. Amen? Mga kapatid, alalahanin po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang faith ay lumalakas ang ating pong pananampalataya kapag inaalala natin yung mga magagandang ginawa na ng Diyos sa buhay natin noon. Amen? Pangalawang R. So una po, remember.
Pangalawa, release the past. Sabi po sa verse 18a, do not remember the former things. Ano niyo po, nung pinafinalize ko ito kagabi, natawa ako sa Lord. Kasi sabi niya, release the past. Do not, di ba, do not remember the former things. Di ba po lahat tayo, mga tao, makakalimutin. Pero kung bakit yung dapat kalimutan, ayaw kalimutan. Amen? Sabi po ng Lord, kalimutan mo na yung nakaraan mo, yung mga nanakit sa'yo, mga galit mo. Yun pa yung gustong hawak, lagi. Pero yung sabi ng Lord, alalahanin mo yung pangako ko sa'yo. Yun pa yung laging kinakalimutan. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, makakalimutin ba yan? Mga kapatid, kung meron man po tayong dapat huwag kalimutan, yun po yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, mga pangako niya. Yung mga ginawa ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? At lalong hindi natin dapat kalimutan kung bakit na tayo tinawag. Amen? Last week po, narinig ko, habang nagbe-preach yung pastoran, sabi kasi, do not dwell on the past, but do not remember the past. Sabi po ng isang kapatid, bakit kakalimutan? Di ba kaya nga natin naalala yung kasi minatutunan tayo? Opo nga. Kaso, huwag tayong bumaba doon. Kasi, yung ginagawa ng Lord ngayon sa kasalukuyan, hindi na natin napapansin. Dahil masyado tayong focus doon sa nakaraan. Amen? Yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita doon sa Exodo, iba po yung ginawa ng Diyos sa mga taga-Israelita sa time na inalis sila sa Babylon. Amen? Tayo din, mga kapatid, no? Iba't ibang mga sitwasyon, pero iisa ang Diyos na kumikilos at nag-aalis sa atin dun sa pagkaalipin natin. Amen? Ako po, personal experience, share ko lang po. Kasi sabi dun, release the past. Alam niyo po, dati, ako dito alipin ako. Kasi, naikwento ko naman po ito noon. Nung araw po kasi masuwayan ako. Mukha po ba ako masuwayan? Kaya nga po, nagkaroon ng anak sa batang edad dahil sinuway ko yung magulang ko. Ito po hindi ako proud, mga kapatid, pero I'm just sharing kasi sabi, release the past. Alam niyo po, bitag ako ng past failure ko. Hindi dahil, salamat sa Panginoon dahil nangyari yun, dahil natuto ako the hard way. Kaya mga kabataan, makinig kayo sa mga magulang ko kasi kadalasan sa mga nangyayari sa buhay natin, may tinuturo ang Lord. Pero kapag hindi tayo sumusunod, tinuturuan niya tayo sa pinakamahirap na paraan. At yun po yung naranasan ko, na maging batang ina. Di ba po? Kasi sinuway ko yung magulang ko eh. Pero sabi nga po, di ba, do not dwell on the past. Do not remember. Release the past. Alam ko, salamat sa Panginoon. No? Kasi baka kung wala po ako dito ngayon sa harapan nyo, baka hanggang ngayon nandun pa ako sa 2007. Opo, ganun katagal na, 18 years ago. Kaya alam niyo po minsan, pagka ginagamit pa rin yun ng kalaban na, ay, bakit ka tatayo dyan? Di ka makarapat-dapat, di ka mamasunurin. Tigas ka ng ulo. Noon po yun. Sabi ko kasi noon yun, Satan. Not right now. Ganun po dapat, mga kapatid, kasi binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Dinulog ko na po yun sa Panginoon. Humingi na po ako ng tawad. And I believe, sabi ng Lord sa 1 John 1:9, if you confess our sins, your sins, He is faithful and just that He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hindi na po tayo pwedeng magbalik-balik to. Tagabalik-balik po ako noon eh. Mabalik-balik talaga. Binabalik ako ni Satan doon. Pero salamat po, no? Salamat po sa Panginoon, sa kanyang habag at grasya. Kasi hinango po niya ako doon. Pinalaya niya po ako doon sa past failure ko. Tayo din, mga kapatid, no? Sinasabi po sa atin ng Diyos, iwanan mo na. Nakakalimutan ko na yun, hiningi mo na ng tawad sa akin yun. Pinatawad na kita, huwag mo nang balik-balikan.
Hindi ka na taga-balik-balik, taga-langit ka na. Amen? Praise God. Marami pa rin po mga kapatid, mga tao na bihag pa rin ang past failure, mga past success. Bakit po sabihin natin, bakit nakalimutan yung past success? Meron po mga tao na naging successful pero na-stuck na dun sa success. Kasi bakit? Yumabang na. Kala po nila sila yung may kagagawa ng pagiging successful nila. Hindi po. Ang Diyos pa rin po yun. Kaya minsan mga kapatid, always tayong lahat check ourselves. Baka yumabang na tayo, baka feeling natin mas mabuti na tayo kaysa sa kapatid natin. Hindi po. Walang mas mabuti kundi ang Diyos. Amen? Sabi po sa Philippians 3:13, pakibasa po sa Tagalog. Kapatid, hindi ko pinapalagay ng pamilya ito. Kung isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang gayon yung nais ko makakamtan. Praise the Lord. Tayo din po mga kapatid, no? Huwag na tayong lingon ng lingon sa nakaraan. Kasi meron po tayong hinaharap na dapat pong ma-finish natin, makamit natin. Amen? Mga kapatid, hindi po pwede natin yakapin ang mga bagong gawa, ang mga bagong inaalok ng Diyos sa atin ngayon kung yakap pa rin natin ang kahapon. Gusto niyo po ng bago? Hello? Diyan pa po ba kayo? Gusto niyo po ng bago? Iwanan po natin yung mga kahapon. Kasi hindi tayo pwedeng bigyan ng Diyos ng bago at hindi natin pwedeng tanggapin kung puno pa to. Di ba? Lagi po tayo nakaganto eh. Ganto po tayo, mga kapatid, para bigyan ng bago ng Diyos. Amen? Tanawin mo, kapatid, ang napakagandang bagong buhay na binibigay ng Diyos sa iyo. Nasa harap mo na. Pero hindi mo ma-enjoy kasi lingon ka ng lingon. Number 3. So kanina po, number 1, remember. Number 2, release. Number 3, receive His promise. Isaiah 43:19. Sabi po doon, behold, I will do a new thing. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ang salitang new sa Hebrew word ay chadash. Sabi nyo nga po, chadash. Ibig sabihin po ng fresh or renew. Hindi po recycled blessing, hindi po lumang plano na inayos lang. Bago. Bagong gawa ng Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become Yun, bago. All things. Mga kapatid, tayo pong lahat binago ng Diyos nang tinanggap natin si Jesus na kanyang anak. Kaso minsan, ginagawa po nating recycle yung buhay natin. Dahil pabalik-balik tayo sa kasalanan. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Revelations 21 verse 5a. Sabi po sa Tagalog, pagmasdan nyo, binabago ko ang lahat ng bagay. Nakikita niyo po yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Tanggapin po natin, mga kapatid. Yung mga tinanggap na po natin, salamat sa Lord. Pero wag po tayong mapako sa nakaraan. Kasi marami siyang ginagawa ngayon na hindi natin ma-enjoy kasi nandun pa tayo sa nakaraan. Amen? Si Abraham at si Sarah, di ba po may pangako ang Diyos? Receive His promise. Kaso, nainip lang ng konti si Sarah. Lingunin nyo nga po yung katabi nyo. Mainipin ba yan? Hindi po. Sabi po sa Genesis 21 verse 1, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Sa akang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak, ang pangako ng Diyos ay dumating kahit tila huli na ang lahat. Lagi po natin tandaan tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako.
Sabihin niyo po sa katabi niyo, mainipin ka lang. Totoo po yun. Nainipin po ba kayo? Opo. Lapit po natin sa Lord. Amen. Sabi po doon, receive His promise. Ang Diyos po pag nangako, hindi napapako katulad ng mga tao. Pero tumutupad siya. Hindi kung kailan natin gusto, kundi kung kailan tama ang panahon para sa Panginoon. Amen? Ang tanong po mga kapatid, kung kaya ba ang tanong po ay hindi kung kaya ba ng Diyos. Kasi alam natin, walang mahirap sa Diyos. Amen? Genesis 18, verse 14, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Wala po. Pero, ang tanong, nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Number 4, mga kapatid, na R, respond to His purpose. Sabi niyo nga po, respond to His purpose. Sabi po sa Isaiah 43 verse 20 to 21, pararakalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila. Makinig po tayo. Verse 21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Mga kapatid, respond to His purpose. Ang layunin po ng Diyos para sa ating lahat, lagi natin siyang papurihan. Naalala niyo po yung lalaking bulag, yung kwento sa Bible? Sa John chapter 9. Sabi po sa verse 3, ng John chapter 9, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang ama o mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik, pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Verse 7, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig ng silo at maghilamos karoon. Ang kahulugan ng silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan, yan nga. Sinabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya nagsalita ang dating bulag. Ako nga po iyon. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ang gumawa ng putik at ipinahid sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako at doon ay naghilamos at nakakita na ako. Mga kapatid, kapag gumagawa ang Diyos ng bago sa buhay natin, ang tamang response po ay pagsamba, pagsunod, at patotoo. Tayo po ba kagaya ng lalaking bulag? Sa atin pong lahat, no? Marami lang ginawa ang Diyos na mahimalang bagay, mabubuting bagay. Ano po yung naging respond natin? Sinamba po ba natin siya? Pinapurihan po ba natin siya? Shinare po ba natin ang kabutihang yun sa iba? Tayo po pinagpapala ng Diyos para para tayo'y maging share, ano ba tawag doon? Para tayo'y mag-share ng kabutihan niya sa ating pong buhay. Tayo po dito sa Grace Alone, no? Ang layunin po natin is share yung gospel. Amen? Lalong tigit sa ating pong mga pamilya. Pero alam niyo po mainam na alam natin yung mga verses na kapag nag-share tayo ng Word of God. Pero alam niyo po ang pinaka-powerful na testimony ay yung buhay po natin. Katulad ng lalaking bulag. Hindi po niya sinarili na si Jesus yung nagpagaling sa kanya. Shinare po niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya pong buhay. Tayo po ba? How do we respond to God's purpose? Paano tayo tumutugon sa layunin ng Diyos sa ating pong buhay? Mga kapatid,
bilang conclusion, ang Diyos po ay gumawa ng daan sa dagat. Siya rin ang Diyos na gumawa ng ilog sa disyerto. At siya rin ang Diyos na nagbibigay ng new beginning. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Sabihin niyo nga po sa kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Hindi patapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Hindi ka huli, hindi ka rin talo. Sa Diyos, laging may bagong pasimula. Remember His power. Mga kapatid, alalahanin po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Release the former things. Bitawan na po natin yung nakaraan. Receive His promise. Tanggapin po natin ang pangako ng Diyos. And respond to His purpose. Tumugon tayo sa layunin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Mga kapatid, kung kayo po ay pagod na, ikaw kapatid, kung pagod ka na, wala ka ng pag-asa, narito ang paanyaya ng Diyos. Behold, I will do a new thing. Ang simula ng lahat ng tunay na bagong buhay ay na kay Jesus. Kung handa kang magtiwala, handa rin siyang magpatawad, handa rin niyang baguhin ka, at handa rin siyang magbigay ng bagong buhay. Magandang umaga po sa ating lahat.